Magandang umaga po sa inyong lahat. Ituturo ko po ang salmong tugunan. Inanyahan ko po kayong sumabay sa pag-awit. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang inililigtas. Sabay-sabay po tayong lahat. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang inililigtas. Salamat. Magandang umaga po sa lahat. Bago magsimula ang ating banal na misa, binapaalala lamang na ituon ang ating mga puso at isipan sa banal na Eucharistia. Sa mga nasa loob ng simbahan, hinihiling po na i-off ang inyong mga cellphones. Ipinapaalala rin sa lahat na ingatan at bantayan ang inyong mga personal na gamit. Huwag po mag-iwan ng mga basura at panatilihing ang kalinisan sa loob ng simbahan. Hinihiling din sa mga magulang na bantayan ng kanilang mga anak at huwag hayaang maglaro at magtatakbo sa loob ng simbahan. Para naman sa kaayusan sa pagbibigay ng komunyon, ito po ay gagawing by rows at patuloy po ang paalala sa lahat na magsuot ng angkop o tamang kasuotan sa pagsimba. Makikita po natin sa screen ang gabay para sa tamang kasuotan sa pagsisimba. Wedding bands. Ang mga sumusunod na magkatipan ay nais tumanggap ng sakramento ng kasal. John Michael V. Ho at John Mariel B. Landicho. Nasa bulletin board po ang karagdagang detalye tungkol sa kanila. Kung may kadahilanan upang hindi matuloy ang kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang po na ipabatid sa ating tanggapan. Sa ating misa, inaanyayahan ng lahat na makilahok sa pamamagitan ng pagsabay sa awit at tugon na makikita sa screen. Magsiluhod po ang lahat at sabay-sabay nating dasalin ang panalangin para sa bayan. Tayo pong lahat, Ama naming mapagmahal, ipinag-utos ng iyong bugtong na anak na kami ay maging asin at ilaw ng sanlibutan, maging matalinong katulad ng mga ahas, ngunit payak na gaya ng kalapati. Sapagkat kami isinusugo mo bilang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat at ipahayag ang mabuting balita sa tanan. Sa gitna ng krisis na kinaharap ng aming bayan dahil sa korupsyon, pang-aabuso sa kapangyarihan at pagtatalo sa politika, kami ay tumitindig para sa katotohanan at patuloy na nananawagan na makamit ang katarungan. Ang Kristiyanong pananampalataya ang siyang nag-uudyok sa aming huwag magsawalang kibo habang ang karapatan at kasarinlan ng aming mga kababayan ay niyuyurakan sapagkat kaakibat ng pagiging makadiyos ay ang pagiging makabayan. Ipagkaloob mo sa amin, Ama, ang katapangan na makilahok sa pagbabagong hinahangad ng aming mga mahal na lupang sinilangan. Gawin mo nawa kaming mga daan ng pagpapanibago ng lipunan. Simula sa aming sari-sariling pamayanan, pamilya, kapitbahayan,
paaralan at lugar ng hanap buhay. Labanan nawa namin ang pandaraya at pang-aabuso sa mga maliliit na bagay bago ito maging sanhi ng pagdurusa sa aming kapwa. Kasama ni Mariang aming ina sa kanyang awit at papuri, magtiwala nawa kami sa lakas ng iyong bisig. Ipangalat ang mga palalo, ibulid ang mga makapangyarihan, at itanghalang mga dukha at may mababang kalooban. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Hari, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsidayo po ang lahat at atin ang pasisimula ng banal na misa.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon sa ating pagdiriwang ng banal na misa. Mapagpakumbaba tayong lumapit sa Diyos upang dalhin ang ating mga panalangin. Aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa ating mahabagin Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Pinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang tataas kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatangging sino man. Hindi siya kumikiling kanino man laban sa mahirap. Sa halip, agad niyang dinirinig ang naaapi. Lagi niyang dinirinig ang daing ng ulila at ang pagsusumamo ng balong nagsasaysay na nangyari sa kanya. Kinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa kanya ng buong puso. Ang panalangin nito'y agad nakaaabot sa langit. Ang dalangin na mapagkumbaba ay lumalampas sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang di dumarating sa kinauukulan. Hindi humihinto hanggat di pinapansin ng kataas-taasan at ikinagawad ang karunungan na nasa katuwiran. Ang salita ng Diyos. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asay, hindi binibigo. Ang lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napakukupkup siya'y lumilingap. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa, patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita.
Nailigtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan, at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa nama'y publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo, nabibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Isang magandang umaga po sa inyong lahat at papasalamat tayo sa Diyos na tinipon tayo ngayong araw ng linggo para sa ating banal na misa. No? Every Sunday, we go to church and lift up our prayers to the Lord. At ang ating mga pagbasa ngayong araw ng linggo ay tungkol sa pagdarasal o panalangin. Lahat ba ng ating panalangin ay kinalulugdan ng Diyos? What kind of prayer touches the heart of God? Anong klaseng panalangin ang nakakatawag pansin sa Panginoon? Let us reflect on our readings for today in 3 points. Una, a sincere prayer recognizes our need for God. Ang panalangin ng mapagpakumbaba, yan ang kalulugdan ng Diyos. Sino ba ang lumalapit sa Diyos para magdasal? Sabi sa unang pagbasa, yung mga mapagpakumbaba, sila yung mga taong nagdadasal. Dahil yung taong mayabang, hindi yan lalapit sa Diyos para magdasal dahil ang tingin niya sa kanyang sarili, hindi niya naman kailangan ang Diyos. Bakit pa ako magdadasal? But for a person who is humble, siya ay lalapit sa Diyos sa panalangin at kikilalanin na kailangan niya ang Diyos sa kanyang buhay. Narinig natin sa Ebanghelyo yung dalawang taong nagdasal, no? Yung unang nagdasal ay yung makasalanan at ang bungad niya sa panalangin, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Yung taong ito, kinilala niya na kailangan niya ang
pagpapatawad at habag ng Diyos sa kanyang buhay. That is the prayer of a humble person. Pero yung panalangin ng Pariseo, ano ang laman ng kanyang panalangin? Sabi niya, O Diyos, hindi ako katulad ng mga makasalanan. 2 beses ako kung mag-ayuno sa isang linggo. Ako ay nagbibigay ng 10 ng lahat kong kinikita. Notice that in his prayer, he did not even mention his need for God. Hindi niya kinilala na kailangan niya ang Diyos sa kanyang buhay. Nagmayabang pa siya sa harap ng Diyos sa lahat ng mabubuti niyang gawa. Kaya ano ang sabi ni Jesus? Yung panalangin ng makasalanan, yung panalangin ng isang taong mapagpakumbaba, yan ang kinalulugdan ng Diyos. Siguro ito rin ay paalala sa atin sa tuwing tayo ay lalapit sa Diyos para manalangin. May we have that humble disposition. Kilalanin natin na kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Dahil ang panalangin ng mapagpakumbaba, kalulugdan ng Diyos. Secondly, a sincere prayer changes our hearts. No? Binabago ng panalangin ang matigas na puso. Pinapalambot ito, no? It opens a hardened heart to forgiveness, no? Minsan kapag mayroong lumalapit sa akin at nagsasabing, Father, mahirap pong magpatawad, lalo na kapag malaki yung atrasong nagawa, no, sa atin, no? Totoo nga naman, hindi madali ang magpatawad. Ang sinasabi ko madalas, no, ay ipagdasal mo iyan. Kasi ang panalangin, hinahanda yung puso natin. Prayer gradually prepares our hearts so that we can be capable of forgiving. Ito yung sinasabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. No? Sabi ni San Pablo kay Timoteo, marami na akong napagdaanan sa buhay, lalo na sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Yung mga kasama niya noong panahon ng pagsubok, noong hinuli si San Pablo at kinulong, isa-isa silang umalis, iniwan si San Pablo na mag-isa. Kung tayo kaya yung nasa katayuan ni San Pablo, ano kaya ang sasabihin natin sa panalangin? Baka sa galit natin, baka masabi natin, may araw din sila. Iniwan nila akong mag-isa. Mararanasan din nila ang hirap ng iwang mag-isa. Pero ano yung panalangin ni San Pablo sa ikalawang pagbasa? Sabi niya sa Panginoon, yung mga taong iniwan akong mag-isa, patawarin nawa sila ng Diyos. Paano yun nagawang sabihin ni San Pablo? Dahil sa kanyang buhay panalangin. When we pray, the Lord gradually changes our hearts, transforms our heart to become an instrument of God's mercy and forgiveness. Kaya kung minsan nahihirapan tayong magpatawad, magdasal tayo, ipagdasal natin, no? Na nawa ay sa tulong ng grasya ng Diyos, unti-unti ihanda ang puso natin, no, na magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin. Because a sincere prayer gradually transforms our hearts, making it capable to forgive those who have wronged us. At panghuli, a sincere prayer also prays for the needs of others. Ang panalangin na may malasakit ay kalulugdan ng Diyos. Sa tuwing tayo ay nagdadasal, oftentimes, sinasabi natin sa Diyos yung ating mga sariling kahilingan at intensyon. No? That is a valid kind of prayer. No? Pinagdadasal natin yung mga intensyon natin. No?
Sabi din sa unang pagbasa, huwag din tayo makakalimot magdasal sa mga taong nasa paligid natin. Let us also pray for people who need our prayers. Ipagdasal din natin yung ating bansa. Ipagdasal din natin yung ating mga pinuno ng bayan. Ipagdasal din natin ang kapayapaan ng mundo, lalo na sa mga lugar na nagkakagulo. No? Today is Prison Awareness Sunday. Ipagdasal din natin yung mga nasa piitan. Nawa ay magkaroon din ng pagbabago ang kanilang puso habang sila ay nasa piitan. No? Let us pray not just for our needs, but we also pray for the people who need our prayers. Dahil ang panalangin may malasakit, yan ay kalulugdan din ng Panginoon. Kaya sa misang ito, as we continue with our Mass, we continue to lift up to the Lord our prayers and intentions. Nawa ay magkaroon tayo ng mapagpakumbabang disposisyon sa tuwing tayo ay nagdadasal. May prayer gradually change our hearts, preparing it to become an instrument of God's forgiveness. At ipagdasal din natin, hindi lang ang ating mga sariling kahilingan, kundi pati ang mga taong humihingi ng ating panalangin. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Lang ng Espiritu Santo, pinganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa naroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluglok sa kanan ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasabatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng kamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipanunumbalik mo kami mulit-muli sa iyong piling, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong anak at ng iyong Espiritu. Tulungan mo kaming maging mabuting kinatawan ng iyong pagpapatawad, pakikinig at kaligtasan. Manalangin tayo. Diyos ng awat katarungan, dinggin mo kami. Diyos ng awat katarungan, dinggin mo kami. Maging mapagmatiyag nawa kaming iyong simbahan laban sa kasalanan. Gawin mo kaming laging tapat sa iyo, sa aming bawat salita't gawa. Manalangin tayo. Liwanagan mo ang mga lingkod bayan sa iyong katotohanan upang maging kanilang bawat gawain, kaisipan ay manatili sa katotohanan. Manalangin tayo. Diyos ng awat katarungan, dinggin mo kami. Makita nawa namin ang mukha ni Kristo sa mga bilanggo upang balang araw ay marinig namin ang tinig ng mga makatarungang hukom na nagsasabi, ako'y nasa bilangguan at dinalaw mo ako. Manalangin tayo. Naway ang mga bilanggo ng bisyo at kasalanan ay palayain mula sa mga tanikalang gumagapos sa kanila. Naway ang mga kaluluwa sa purgatorio ay madaling umakyat sa mga nagpapalayang liwanag ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng awat katarungan, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Awat katarungan, dinggin mo kami. Diyos naming Ama, sa iyong awat katarungan, hindi ka napagod na kami mahalin sa kabila ng paulit-ulit naming pagtalikod sa iyo. Tulungan mo kami maging katulad mo sa aming paglalakbay sa mundong ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon at manunubos. Amen.
isa sa iyo. Manalangin kayo upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong gandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapon, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay bunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inuwi, pinagsasaluhan hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa, ni Jesse na aming Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos ni San Jose ng kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol ni San Isidro at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at yadyang mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang arang papahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mga inaanayahan sa kanyang piging. And you regain
His sweat became like drops of blood falling down upon the ground. You shed your blood for us. Amen. Lord, you laid down your life as bread and wine we see, gave strength to our hearts and made us shine with glee when we eat the bread and drink the cup of wine. We believe that Christ in us is our hope of glory. We believe that Christ in us is our hope of glory. Bawat ako, tinawag ng Diyos upang mamuhay tayo ayon sa Kanyang loob. Kahit kadalasan, magsuway ang ating dulot, pag-ibig pa rin ang laan sa ating si Kristo ay may panawagan na puso't isipan at ang buhay, pagmamahal sa kapwa at bayan, ilalaan bilang gabay sa pagtugon upang maging bayaning banal. Sama-sama tayo sa isang habag, pagsaluhan si Kristo sa tinapay at alak bilang pamayanan, tinubos at minahal, si Kristo'y hayag kahit kanino man. Sa ating si Kristo ay may panawagan na puso't isipan at ang buhay, pagmamahal sa kapwa at bayan, ilalaan bilang gabay sa pagtugon upang maging bayaning banal. Ikaw, Jesus ang Panginoon, ika'y sasambahin ng sambayanan. Sa ating si Kristo ay may panawagan na puso't isipan at ang buhay, pagmamahal sa kapwa at bayan, ilalaan bilang gabay sa pagtugon upang maging bayaning banal. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsubo pong lahat. Dahil ngayon ay Prison Awareness Sunday, magkakaroon tayo ng second collection para sa gawain ng Diocesan Prison Ministry. Anumang tulong na inyong maibabahagi ay buong pusong pinasasalamatan. Landas ng pagmamahal, maging bukas na sa pagtulong sa kapwa ko. Tulungan mo sarili ko'y ialay para sa'yo. Tulungan mo maglingkod sa'yo, hirap may dalasin mo, sapagkat kahit sa kapwa lang makikita pag-ibig mo, at sa paglilingkod may saya sa puso ko. Sapagkat kahit sa kapwa lang makikita pag-ibig mo, at sa paglilingkod may saya sa puso ko. Mga paalala, ang ating second collection noong nakaraang linggo para sa pagsuporta sa mga gawaing misyonero ng simbahan at Edhentes ay nakalikom ng 19,947. Ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong bukas palad na pagtulong. May fundraising raffle ang parokya, 50 for 100 para sa ating mga parish scholars. Ang halagang 100, may chance kang manalo ng 50,000, 20,000, and 10,000 at mga sako ng bigas. Ang raffle draw ay sa December 28, 7:30 ng gabi, dito sa San Isidro, Labrador Parish. Mabibili ang mga tickets sa gates malapit sa SM Parking at sa ating mga servant leaders. Wala po tayong First Saturday Mass at Fellowship para sa mga elderly sa November 1 dahil kasabay po ito ng All Saints Day. Magpapatuloy tayo sa December 6, 2025. Ang November 1 ay All Saints Day. Ang mga misa sa araw na ito ay gaganapin sa ganap na 5:05 ng hapon at 6:30 ng gabi. Ang Las Piñas City Health Center ay may libreng bakuna para sa mga bata 0 hanggang 23 months na hindi pa kompleto ang turok ng bakuna. Isasagawa ito mula October 1 to 31, Lunes hanggang Biyernes sa lahat ng health centers. Dalhin ng mga bata para sa proteksyon nila. Hindi po tatanggap ang parish office ng individual mass intentions para sa mga kaluluwa. Sa halip, may mga envelopes pong nakahanda kung saan maaari niyong isulat ang mga pangalan ng inyong mga yumaong mahal sa buhay para sa buwan ng Nobyembre. Maaari po ninyo itong ihulog sa nakatalagang Dropbox. Ang parada ng mga santo ay pararating na. Inaanyayahan ng lahat ng bata at kabataan edad 8 hanggang 39 years old na makiisa sa amin sa pagdiriwang ng araw ng mga santo dito sa San Isidro, Labrador sa November 1, 2025, alas 4 ng hapon. Magdamit tulad ng inyong hinahangaang santo at sumali sa parada.
Magparehistro lang sa opisina ng parokya bago mag-November 1. Ating pasalamatan ng ating mass offerers ngayong araw mula sa San Francisco. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. United we can stand, if hand in hand we'll work together. Divided we shall fall, if we go our separate roads. We may have a different method, we may have a different way. Let's set aside these differences, we only have one faith. We are one, and together we can worship. We are one, we believe in just one God. By the power of His Spirit, we can lift His name on high. We will worship as one body through Jesus Christ His Son. We are one, and together we can make it. We are one, and together we can stand against uncertainties of tomorrow, the perils of today. We can rise up as one church, as a light unto this world, for we are one.